phone para hindi po makagabala po sa ating pagpupuri sa ating Diyos. At huwag po tayong dadaldalan habang tayo po ay nagpupuri. Bigay po natin yung time na to serve Him, no? To glorify Him, to worship Him. Bigay po natin yung buong focus natin sa ating Panginoon ngayong araw na to. Bago po tayo magsimula sa ating praise and worship, bigyan din po natin ng emphasis, no? Yung reason bago magpasko, kung ano po talaga yung dapat nating alalahanin. Kumbaga, reminder lang po sa atin, sa bawat isa sa atin, kung ano po yung real essence o importance ng Christmas. You know, ito po yung, wala po, sabi nga po sa Luke chapter 2, verse 13, "Glory to God in the highest, and on earth, peace to those on whom His favor rests." Ibig sabihin po nito, no? Yung Pasko po, hindi lamang po siya tungkol sa saya, sa regalo, o yung tradisyon po, kundi yung tungkol sa pagbibigay po ng papuri sa Diyos at sa kapayapaan po na dinala ng ating Panginoong Yesus sa atin. Kaya i-ready po natin, handa po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba po sa ating Diyos. Ayan, sumali po ako sa ating panalangin. Yes, Lord God. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakitinako mo ang aming mga yaka upang magpuri ng sama-sama, Lord, muli sa iyo, upang ipagdiriw ang araw na ito, Panginoon, na para lamang sa iyo, sumamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Gaya, Panginoon, ang pag-iingat mo sa amin, patungo rito sa bahay panambahan, gawin din, Lord, ang igawad mo sa mga kapatiran namin na wala pa po rito, na pupunta, Panginoon, upang sama-sama kami makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, words will never be enough to glorify your name, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo para sa amin, Lord, para sa aming buhay, Lord God, in every situation of our lives, Lord. Patuloy mo kami binibigyan, Lord, ng guidance, Lord, sinasamahan mo kami, Panginoon. Never nagkulang, Panginoon, higit pa sa sapat ang ipinagkakaloob mo sa bawat isang naririto. Lord, patuloy mo kaming samahan. Give us knowledge and wisdom to worship you, to glorify you, Panginoon. Lahat po ng aming gagawin ay upang mapapurihan at maparangalan lamang ang iyong dakilang pangalan, Lord. And bless our hearts, our minds, Panginoon, our souls, Lord God. Kung man po nakikita mong karamihan, Panginoon, sa aming pagkatao, Lord, pakalinisin mo ng kabanal-banal ang dugo ng aming Panginoong Yesus, nang sa gayon malaya kami makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. And Lord, anuman pong kabigatan, anuman pong pagod, Panginoon, palitan mo to, Lord, ng joy na nag-uumakaw, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pag-ibig, Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon, and the fruits of the Holy Spirit na nagmumula sa iyo, iparanas mo, Panginoon, sa bawat isang naririto, Lord God. Fill this place with your Holy Spirit, Lord, na maranasan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo, Lord, na nag-uumapaw para sa bawat isa. Lord, maraming salamat po. Nawa, Lord, gabayan mo ang bawat isa, Lord, mula umpisa hanggang wakas, Lord, ng gawain ito upang mapapurihan at maparangalan ka. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na tagapagligtas at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Everybody say, Amen! Hallelujah! Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Patuloy po natin papurihan ang ating Diyos. Awitan po natin at gawin po natin panalangin ang bawat tinig na atin pong gagawin para sa ating Diyos. Amen? Ayan.
sa bawat kasulok-sulukan ng bahay panambahang ito. Salamat sa pagsama sa amin, Panginoon. Lord, thank you for everything you do for us, Lord God, even if we don't deserve it. Salamat po sa grasya mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. You're worthy to be praised, Lord God. You're worthy to be worshipped, to be glorified in this place, Panginoon. Sa bawat ginagawa namin, Panginoon, naway mapapurihan ka at maparangalan ka, Lord God. Yes, Lord God. Hallelujah.
manatili po tayong nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ang ating pong scripture reading ay hango sa 2 Juan, verse 9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, nasa Kanya Ama at ang Anak. At sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, dahil tunay nga Ama, Ikaw ang siyang nagtuturo sa amin, Panginoon. Dahil sa habag at biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, narito ang bawat isa, nakakapagpatuloy bagamat ang aming pisikal na pangangatawan ay nanghihina, ang aming espiritu ay patuloy na lumalakas sa pamamagitan ng iyong salita. Ang mga katotohanan tinatanggap namin, Panginoon, sa pamamagitan ng sulat ng mga apostol ay patuloy na nagbibigay kalakasan sa amin, Lord. Thank you for your sustaining grace. Thank you, Lord, for being with us all throughout, Panginoon, ang buhay namin. Lord, maraming salamat, Panginoon, maging sa mga kapatiran na patuloy nakikiisa, Panginoon, sa gawain mo. Lord, dalangin ko nawang iba yung kalakasan ng ipagkaloob mo sa bawat isa. At dalangin ko rin, Panginoon, sa mga kapatid na nanghihina. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, spiritual, physical, emotional, Panginoon. Dahil you are the source of everything that we needed in this world, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, Ikaw po yung pumuno sa puso't isipan ng bawat isa. At sa umagang ito, let your Holy Spirit be our guidance, be our teacher. Lead us sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat sa bawat sulat ng mga apostol na natatapos namin, Panginoon, na pag-aralan. Tunay nga, Lord, na Ikaw ang dakilang tagapagturo ng bawat isa. Correct our hearts, O Lord. Correct our minds. Kung meron mang, Panginoon, hindi nakakalugod at hindi nararapat sa iyong harapan, patawarin mo po kami, Panginoon. Handa po kami magpaturo sa iyo, O God. At pahayaan mo rin, Lord, give us a puso na handang magpatuwid, Panginoon, sa lahat ng pagtuturo mo sa amin. Alisin mo ang masuwaing puso, ang matigas na puso ay patuloy mong basagin sa pamamagitan ng iyong salitang aming tatanggapin sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati sa aming pag-aaralan sa umagang ito. Buksan mo ang aming tenga, ang aming isip na makinig, ang aming mata upang makakita, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin na may pananalig at pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. At sa tulong ng banal na Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan, tayo pong lahat ay magsimula sa pag-aaral natin sa sulat ng ating Apostol Juan. So, hindi ko na po inad or yung summary, hindi ko na po nilagay yung chapter, yung unang sulat ng ating Apostol Juan dahil dalawa po yung ating pag-aaralan ngayon na sulat ni Apostol Juan, ang kanyang ikalawang sulat at ang kanyang ikatlong sulat. So, pag-aralan po natin. So, dito po makikita natin yung katotohanan sa pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, katotohanan sa pag-ibig. At i-emphasize dito ng ating Apostol Juan, yung kanyang in-emphasize sa unang sulat niya. Amen po ba? So, sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig? So, tayo po'y mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Sulat ng ating Apostol Juan. Ito pong 2nd and 3rd John, ito po'y personal na sulat ng ating Apostol Juan. Meron po siyang mga nabanggit na pangalan dito na kung
saan kanino niya ito pinatutungkulan. So sabi po dito sa pag-aaralan natin, dalawa po. Una, letter to the elect lady and her children whom John loves in truth. And ganun din sa pangalawa, letter to the beloved Gaius whom John loves in truth. So pag-aralan po natin. Una, sa ikalawang sulat ng ating Apostol Juan, ito po yung mga nakita ko na mga puntos na dapat nating tandaan. Una, greetings from those who know the truth. Yung pagbati hindi lamang kay Apostol Juan, kundi sa lahat ng mga sumusunod at nakakaalam ng katotohanan. Pangalawa, the great joy to find those who are walking in the truth. Pangatlo, the command to remain in the doctrine of Christ. So, pag-aralan po natin isa-isa. Una, sabi po dito, the greetings from those who know the truth. Sabi po sa verse 1 ng ikalawang sulat ng ating Apostol Juan, mula sa matandang pinuno ng iglesia. And sa English version, the elder. And hindi niya po binanggit yung pangalan niya dito, pero maraming nagsasabi ng mga scholar that this is written by Apostle John. Kasi yung kanyang sulat dito, yung kanyang panimula ng sulat, sinabi niya po, mula sa matandang pinuno ng iglesia. At ito'y para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak. In Greek word, ito'y pinatutungkulan sa mga the church of God who He has chosen and its member. So basically, yung mga anak na tinutukoy dito ay hindi siya literal na anak na kadugo, kundi ito po'y pinatutungkulan niya sa church. Sabi dito, hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. So dito pa lang, pinakita na ng ating Apostol Juan or the elder, kasi hindi binanggit kung si Apostol Juan talaga ang nagsulat, but the scholars or yung mga bibliologists o yung mga nag-aral na mga theologians, they conclude that this letter is written by Apostle John. Doon sa kanyang pagsulat na ito, siya po ay nasa katandaan na, kaya the elder. Not only sa edad, kundi siya po ay talagang namuno at nanguna, pinangunahan niya ang panambahan ng ating Panginoon. Katulad ng ibang mga apostol. So sabi dito, hindi lamang siya, kundi lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal dito sa ginang. Hindi niya ito pinangalanan kung sino itong elect lady na ito na sinasabi sa unang, sa verse 1. Pero ang makikita natin dito, ini-emphasize ng ating Apostol Juan na sila ay mahal. Di ba? Minahal sila. Hindi lamang si Apostol Juan ang nagmamahal sa kanila, kundi lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin. So kabilang si Apostol Juan doon sa katotohanan na nangaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama. Sinong nagkaloob? Ang Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Sa greetings pa lang, pinapakita na ng ating Apostol Juan na yung nagkaloob ng katotohanan ito ay mula sa Ama at sa anak. So kapag hindi kinikilala ang anak, ang katotohanan ay wala sa kanila. Sinabi niya po yan sa unang sulat ng ating Apostol Juan. And sabi dito, ang pagpapala, habag at kapayapaan ay pinagkakaloob ng Ama at ng Anak. So sa lahat ng nangangailangan ng pagpapala, habag at kapayapaan, from the greetings pa lang ng mga apostol, actually hindi lang naman si Apostol Juan ang nagbati ng ganyan. Dahil they know, alam nila mismo
mismo ng mga apostol na ang kapayapaan, pagpapala, at habag ay nagmumula lamang sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nagmumula sa Panginoon. Diyos Ama at Diyos Anak. So napakaliwanag po niyan. Kaya sabi dito sa New King James Version, ito po yung sinasabi ko, the elder, to the elect lady and her children, whom I love in the truth. Mahal niya sa katotohanan dahil itong babaeng elect lady na ito ay patuloy na lumalakad sa katotohanan. But also those who know the truth, because the truth which abides in us, pag sinabing abides in us, nananatili sa atin. Hindi pwedeng isang beses lang manatili sa iyo ang katotohanan at hindi magpapatuloy. Ito'y nananatili hanggang wakas. Kung paanong nananatili sa atin si Kristo at nananatili siya sa Ama, nananatili sa atin ang salita niya. Amen po ba? Ito yung tinatawag na abides in us and will be with us forever. Sabihin mo sa katabi mo, will be with us forever. Hindi lamang ngayon, kundi sa habang panahon, mananatili sa atin ang katotohanan kung tayo'y nananatili sa aral ng mga apostol. Kasi yung sinabi ni Apostol Pablo remain in the apostles' teaching. Huwag na kayo manatili sa turo ko kung ako'y nangangaral ng pansarili ko lamang. Dahil kayo mismo, dapat ninyong malaman ang salita na nagmumula sa ating Panginoon. That is the challenge of every believers in this church and even doon sa mga early Christians. So kung makikita natin dito, ito ang isa sa mga nagpapatunay at mga passages that even yung babae tinatawag ng ating Panginoon. And yun din yung sinabi sa mga nung naghayag at pinahayag ni Apostol Pedro yung sulat ni Joel, yung kanyang sa Acts chapter 2. Magpapahayag maging ang lalaki at mga babae. So dito, klaro sa atin na hindi lamang ang lalaki ang binigyan ng pribilehiyo. Actually, hindi ito title Kasi kung titulo lamang, mamaya pag-aaralan natin yan in ordination sa theology. Kung titulo lang yung pag-aaralan natin dito, matutulad tayo doon sa babanggitin ni Apostol Juan sa kanyang ikatlong sulat. So, sabi dito, elect by the Lord. Sino ang nag-e-elect? Ang Panginoon. Hindi ang tao. Kasi kung tao ang mag-e-elect, babagsak tayo. Kasi tayo na tao, wala tayong kakayahan na mag-elect. It is God who elects people. It is the Lord who elects people. Amen? According to the truth. Hindi natatapos doon. Kailangan mayroong katotohanan. Amen? Hindi lang nakikita ng magaling siya, elect ka na. No. Kailangan ito'y pagpapatuloy hanggang wakas. Meron ako nabasa. Actually, mamaya pa to in our theology. Pero bigyan ko ng papya. Pwede daw bang mag-resign ang mga pastor? No! Kung makikita nyo sa mga sulat ng mga apostol, di ba? Hanggang sa kamatayan, pinapalakas nila ang iglesia ng Panginoon dahil dun sila tinawag ng Diyos. And even tayo, hanggang sa kasalukuyan, kung sino mang ang i-elect, ang tawagin ng Panginoon, hanggang wakas yan. Sabi mo sa katabi mo, walang resignation. Natawa sa akin si Nessia nung pinag-aaralan namin. Walang resignation! Hanggang wakas yan. Sabi mo sa katabi mo, hanggang wakas. Dahil nais ng Panginoon na ipakita din natin ang katapatan natin sa Kanya hanggang wakas. Kung katulad ng pagpapakita ng mga apostol ng katapatan nila sa Diyos hanggang wakas. Amen? And the promise of the Lord, He will be with us hanggang sa Kanyang muling pagpalit.
And sabi dito, being elect doesn't mean we are exempted to the false teaching or false doctrine. This was why all apostles, including the elder John, warns those believers who are called by the Lord. So, maging bababae man yan o lalaki yan, lahat ng mga na-elect ng ating Panginoon, hindi tayo exempted sa false doctrine. Amen? Lalo na if we will not remain in the gospel. If we will not remain in the apostles' teaching. Liwanag po ba? Kaya napaka-importante na every believer should know how to read the Bible. That's what, kaya tinuturo sa theology natin eh. Kung tutusin, it is privilege. Sa iba po, ito po'y may bayad. Sa iba, ito'y talagang biyahe ka pa ng napakalayo para lang malaman kung paano aralin ang salita ng Diyos. But God has given us the wisdom to know the truth. And you are free if you are able to be in the Bible school. Kung kayo'y able na magpumasok sa mga Bible school, then go for it. Hindi ko kayo hadangan. Amen po ba? So sabi po dito sa sumunod, grace and mercy and peace will be with you from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in the truth and love. Sa katotohanan at pag-ibig. We cannot love if we do not know the truth. At hindi mo sa masasabing nasa katotohanan ka kung hindi ka marunong umibig. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo masasabing nasa katotohanan ka kung hindi ka marunong umibig. Ang pag-ibig niyan ay hindi pag-ibig na binibigay ng mundo, kundi yung pag-ibig na ibinigay ni Kristo. Amen? That's why we are celebrating Christmas, Thanksgiving. But this is not once. We should do it daily in our lives. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang ngayon, kundi araw-araw ng buhay natin. Makita na yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen po ba? Sabi dito sa sumunod, pangalawa, the great joy to find those who are walking in the truth. Alam nyo ba, sa mga nagtuturo, sa mga binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mangaral ng salita ng Panginoon o privilege na makapagturo, kagalakan sa bawat isa sa atin ang makita yung mga mananampalataya na lumalakad sa katotohanan. Hindi yung inggit. Na which is yun yung sinabi ko nung nakaraan. Yung struggle ko, hindi ako papayag na hindi sasabihin sa pulpito ang kahinaang ini-insert sa akin ng kaaway. Because you are accountable din sa akin. I'm also sheep. Sheep din ako. Amen po ba? You are also accountable kung makagawa ako ng mali. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, accountable ka din. Amen? So sabi dito, labis akong nagagalak nang makita ko ang ilan sa inyong mga anak na mumuhay ayon sa katotohanan. Yun po yung ikinagagalak, hindi yung mga material na blessing, additional na lang yan eh. Kailangan ba, kasi may mga pastor na narinig ko before. Actually, isang pastor lang yun, sabi niya, ang vision ko sa church, makita ang mga miyembro na may mga sasakyan na isa-isa. No? The great joy of being a pastor or preacher or minister is to see the people or the children of God walking in the truth. That is our joy, our great joy. Sabi dito ni Apostol Juan, sabi dito, at ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. From the beginning pa lang nandun na yung love. Ibinigay na sa atin. At even nung nakakilala ka, mas nalaman mo ang totoong pag-ibig. Amen? And sabi dito, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos.
hindi natatapos sa pag-confess mo that Jesus is Lord. Hindi matatapos sa confession, kundi magiging ebidensya ang buhay mo na totoo ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Kailangan maging ebidensya siya na natanggap niya ang pag-ibig ng Diyos. Amen? So sabi dito, ganito ang pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay, living, walking, hindi head knowledge. Kasi iba yung alam mo lang, pero iba yung pinamumuhay mo talaga yung pag-ibig. Nang ayon sa mga utos ng Diyos, hindi natin magagawa yung utos ng Diyos kung hindi mo kayang ibigin ang Diyos. Amen? Katulad ng sinabi niya sa last week, hindi naman napakahirap na sundin ang utos ng Diyos. Amen? Ano yung kailangan? Sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Ang mga sumasampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Kung gusto nating magtagumpay tayo dito sa sanlibutan, we have to give or to put our faith in the Lord Jesus Christ. Napaka-importante yan. And ganoon din yung sabi, ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, mamuhay ng may pag-ibig. Kailangan natin na mamuhay tayo ng may pag-ibig. Ganon din yung sinabi sa English version, sa NIV. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth. Bakit ba tinawag na mga anak ang church? Kasi kung ano po yung pinapasa ng pananampalataya katulad ng pagpasa ng mga magulang ng inheritance sa mga anak, ganun din yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. They are passing the truth. And kaya sinabing anak, it is more on relationship. Yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, hindi siya about sa posisyon. Amen? Tayo pamilya sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, just as the Father commanded us, and now, dear lady, inulit niya pa, so sigurado tayong babae talaga to. Kasi merong mga nabasa akong komentary, they are pinapatungkulan, perhaps, maybe, church. And syempre ako ina-analyze ko talaga siya. Babae ba talaga yung tinapatungkulan dito? Ilang beses inulit, lady. Amen? So babae nga. Sabi dito, and now, dear lady, I am not writing you a new commandment, but one we have had from the beginning. We, kasama yung babae at yung mga anak na sinulatan. Amen po ba? I ask that we love one another. Yun yung request ni Apostol Juan. And this is love, that we walk in obedience to His commands. Magmanatili tayo, sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sumunod sa utos ng Diyos. Kung may utos sa inyo na mga pastor na mali at hindi ayon sa salita ng Diyos, huwag yung susundin. Because ang sinabi dito, manatili sa sumunod, walk in the obedience to His commands. That's why it is very important para hindi maligaw ang niisa sa atin, manatili sa salita. If you do not know how to read the Bible, I am very willing naturuan. Kasi ako man din ay naturuan. Amen? Hindi ko pagkakait yan. Kasi hindi sa akin yan. Sa Diyos yan. The gift that has given from the Lord. Amen po ba? At sa mga tinuturuan pa, huwag niyong ipagkait na ituro din sa iba ang katotohanan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sarilinin.
Amen? As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Lumakad sa pag-ibig ng ating Panginoon. At yung pag-ibig, masasabi mo, kapag tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kalimutan mo ng lahat, wag lang ang utos ng Diyos. Amen? Yun yung magsisilbing gabay natin eh. Kaya walang transformation kasi hindi nananatili ang salita ng Diyos sa buhay. Amen? Doon kasi mag-i-start yun eh. The command to remain in the doctrine of Christ. Sapagkat nagkalat na sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo. Dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. So yun yung nais ng ating Apostol Juan. Na tayo ay huwag tayong magpadaya. Sabi mo sa atin, huwag ka magpadaya. Nadadaya lang naman ang tao kapag walang alam. Amen? Pero kung may alam ka, hindi ka madadaya. Amen? So, paano mo malalaman? Seek the Lord with all your hearts. Not only seeking Him, but you need with all your hearts. With all your minds, with all your soul, with all your strength. Hanapin mo ang Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hanapin mo ang Diyos. Ganon din yung ganon din yung topic kahapon. Dahil hindi ako mapapagod na sabihin sa inyo, hanapin nyo ang Diyos at masusumpungan nyo sa pamamagitan ng katotohanan ng Kanyang salita. And sabi dito, sa halip lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Yung gantimpala naman yan, hindi lang yan sa material na bagay matatagpuan. Actually, yung gantimpala yan, mas makakamtan natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ayun yung pakamitiin natin gantimpala. So sabi dito sa sumunod, I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out to the world. Actually, ang dami na nung kapanahunan ni Apostol Juan, mas dumami pa sa panahon natin ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi, mas dumami pa sa panahon ngayon. A such person is deceiver and antichrist. Kaya naman, sabi ni Apostol Juan, watch out that you do not lose what we have worked for. Huwag nating hayaan. Kailangan nating maging mapagmatsyag. Sabi mo sa katabi, mapagmatsyag. Kasi kung hindi tayo marunong magmatsyag, hindi tayo marunong kumilala sa mga maling katuruan, wala. Hindi ko hawak ang kaligtasan nyo. Amen? Bakit pa kami nandito kung hindi hawak ni Pastor ang kaligtasan? Hindi ko hawak, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, nasa Panginoong Jesucristo. Ako'y pinahintulutan lamang ng Diyos na magpahayag ng salita niya, pero hindi ko hawak ang kaligtasan nyo. Amen po ba? He is the author of the salvation. The salvation is in Him. Amen? Is in Jesus Christ. Kaya naman sabi dito, watch out that you do not lose what we have worked for, but you may be rewarded fully. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. Napakaliwanag, no? Yung doktrina ni Kristo, kung hindi nananatili at nilalabag transgression or transgresses, ibig sabihin paglabag. Ibig sabihin hindi nananatili sa doktrina ni Kristo, wala sa Kanya ang Diyos. Amen? That is wisdom.
Kasi kung may mangaral sa inyo, hindi ko naman kayo kasama 24/7. Amen? Alam ninyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, that is wisdom. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him. For he who greets him shares in his evil deeds. Yun yung sabi. Kasi alam niyo po ba, hindi papayag ang isang manliling lang na hindi ka manlilinlang. Parang scammer yan eh. Daming sasabihin mabulaklak na salita para ma-scam ang tao. Eh kung hindi mo alam. If we are ignorant, then magiging ignorance tayo. Amen? Wala kang alam eh. Kaya nga itinuturo. Sabi mo sa katabi mo, kaya napakahalaga ng pakikinig. Sabi mo sa katabi mo dyan sa loob, napakahalaga ng pakikinig. Amen? So, sabi dito sa sumunod, hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Napaka-stricto, di ba? Paano kung kamag-anak ko yan? Hindi ko tatanggapin sa bahay. Ang ibig sabihin lang dito, huwag ninyong tanggapin yung turo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag tanggapin yung turo. Ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya. Patunay lang na hindi mo na dapat i-entertain pa yung mga, hindi, okay lang naman yan, hindi naman ako. Kapatid, no, even the elect, hindi tayo exempted sa mga maling doktrina. Amen po ba? Kaya sabi dito, kaisa niya sa masamang gawain. Bakit masama? Kasi hindi yun sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa Diyos. And sabi po dito sa sumunod, sa huling sulat, sa pangalawa, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Napakarami siguro, no? Sulat siya, ang dami ko bang sasabihin, pero parang pagod na siya sa pagsusulat. Na? Pero hindi yun, ha? Kasi yun lang yung naisip ko lamang. Ito yung ICGCs, ha? So sabi dito, marami pa sana akong gustong sabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasa. Kasi nga mas maganda nga naman na harap-harapan masabi yung dapat sabihin. Kaya umiksik po itong ikalawang sulat at ikatlong sulat. Ganun din po yung sinabi niya sa ikatlong sulat. Sabi dito, sa halip, ako'y umaasang makapunta dyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kasi iba nga naman kapag personal. Diba, minsan nga, tayo sa text eh, ayoko na mag-chat kapatid, magkita na lang tayo. Diba? So, ganun din yan. Kinukumusta nga kanang mga anak ng iyong kapatid na babae na hinirang. So, marahil itong anak na kapatid na babae na ay kasama ng ating Apostol Juan. So, ayun. Sumunod po, pangalawa na tayo. Pangatlong sulat ng ating Apostol Juan, ikalawang puntos. The letter to the beloved Gaius, whom John loves in truth. So, the great joy to hear testimony of faithfully walking in the truth. The command for generosity and the example of Diotrephes and Demetrius. So, isa-isayin po natin yan. The great joy to hear testimony of faithfully walking in the truth. Of those who are faithfully walking in the truth. So, sabi sa verse 1, mula sa matandang pinuno ng iglesia, again, pareho ng panimula,
para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Yun yung sinabi niya, yung great joy, hindi pwedeng ikumpara yan sa joy ng mundo na makita. Actually, mga mahal mo nga lang sa buhay, di ba? Mapapaiyak ka pa talaga kapag yay sumunod sa Panginoon, sumunod sa katotohanan na itisinulat ng mga apostol. Amen? Sabi dito, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang mga kapatid na ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang hihigit or wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Ayan din po yung aking stand. Magiging masaya ako kapag nakikita ko yung namumuhay sa katotohanan. Actually, bonus na lang kung meron kayong bigay sa akin sa Christmas, ha? Pero mas magiging masaya ako kung bawat isa ay namumuhay sa katotohanan. Amen? So, sabi po dito, actually, yun din yung i-ano ko lang. Sabi ko rin kay Nes, di ba may mga pastors appreciation? Sa akin, sabi ko, Nes, never akong nag-expect ng pastors appreciation. Bakit? Kasi masaya na ako at mas ma-appreciate ko ang bawat isa kung sumusunod sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sumunod sa Panginoon. Paano nyo ako mapapangiti? Paano nyo makikita yung kagalakan sa puso ko kahit sobrang pagod? Sumunod kayo sa Diyos. Kahit hindi kayo sumunod sa mga pinagsasabi ko, minsan. Diba? Sumunod lang kayo sa Diyos. Masaya na ako. Amen? So sabi dito, ganun din. Actually, ganun yung nararamdaman ko habang binabasa ko itong sulat ni Apostol Juan. Sabi dito sa English version, Dear friend, ba't nasa 5 na? Ay, tama. Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers and... Magpasa ko, wait lang. Ayan, dito pala. It gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. Again, continue. Sabi mo sa katabi mo, nagpapatuloy. Sabay-sabay basahin ng malakas. Amen. Wala nang iba pang higit na makapagpapasaya sa isang lingkod ng Diyos at nangangaral ng salita ng Diyos yung makita na ang bawat anak ng Diyos ay sumusunod sa Panginoon. Sumusunod sa katotohanan. Kaya magpapalungkot sa akin yung mga kapatid na hindi nakakapagpatuloy. Malaking impact yan, pero hindi ko kontrolado yan. At hindi pwedeng gamitin ang kaaway yan sa buhay ko. Dahil alam ko na sa Diyos ang bawat isa sa atin. Amen? So, ganun din dito. Wala nang ibang higit na makapagpapasaya sa ating Apostol Juan na makita at marinig na ang mga anak ng Panginoon o mga anak niya sa pananampalataya ay lumalakad sa katotohanan. Mahal kong kaibigan, sabi dito, the command for generosity. Mahal kong kaibigan, tapat ang inyong paglilingkod sa mga kapatid. Kahit sa mga hindi mo kilala, may mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat na gawin sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Bakit hindi? Kasi po, minsan kapag humingi ka ng tulong sa hindi mananampalataya ng Diyos, merong kapalit. Kaya, at hindi lang din doon, marahil imahikayat pa sila sa pakikiisa sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya careful sila eh. Amen po ba?
Sabi dito, dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. Kung meron mang mga kapatid, lalo na ang mga naglilingkod sa ating Panginoon na humingi ng tulong para ibahagi ang salita ng Diyos, then why not to give? Amen? Ayun yung sinasabi ni ang ating apostol, Juan. Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters, even though they are strangers. Kahit hindi sila kilala, di ba? Ramdam mo na kapatid sila sa pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? They have told the church about your love. Please send them in their on their way in a manner that honors God. Ano ba yun? That honors God. Kahit paano tulong. Mag-abot ng tulong kasi hindi sila tumatanggap ng tulong sa mga hindi mananampalataya. Amen? If it was for the sake of the name that they went out receiving no helps from pagans. We ought therefore to show hospitality to such people so that we may work together for truth. So ayan din po yung desire ng church natin. That's why we are not withholding if someone needed help, lalo na sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Malaki man yan o maliit. Kailangan magamit ang sources ng Panginoon na ibinibigay sa iglesia upang makatulong para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya kung makita ninyo nakaraan sa reporting, merong 5,000 sa Sariaya. It's okay! Diba? Nagulat 38,000. Saan tayo kumuha ng ganong kalaking expense? Diba? Hindi tayo nagwi-withhold ng pagtulong. Lalo na kung ito'y magagamit sa iglesia ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po dito, ito naman, the example of Diotrephes and Demetrius. Itong dalawa na to ay negatibo at positibong paglakad sa katotohanan. Tingnan natin ngayon, sino ba tong si Diotrephes at Demetrio? Sumulat ako sa iglesia sapagkat subalit hindi kami kinilala ni Diotrephes. So itong si Diotrephes na to, siya po ay sabi dito, hangad niya'y siya ay kilalaning pinuno. May nakakatakot, di ba? Kilalanin bilang pinuno. So doon pa lang malalaman na ninyo that he is false teachers, false prophets, or false preacher. Kung siya mismo sa sarili niya ay kinikilala siya or nais niyang kilalanin siyang namumuno. Nakakatakot yun. Because the church is lang ang dapat mamuno. Ayun ay si Kristo. He is the head of the church. Amen? Sabi mo sa katay mo, si Kristo lang. Sabi dito, kaya pagpunta ko diyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at hinahadlangan pa niya at pinapalaya sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Tayo din ba ay si Diotrephes na humahadlang sa mga kapatiran, sa mga mahal sa buhay, na huwag dumalo sa panambahan, sa gawain ng Panginoon, na makaatin sa iglesia, hindi nawa tayo ganun mag-isip. Sabi mo sa katan, huwag ganun. Huwag yung pipigilan ang mga even kapatid, anak, or sino pa mang nais lumago sa pananampalataya. Amen? Isa lamang yan na nagpapatunay na mayroong ganyang tao, si Diotrephes. Hinahandangan pa niya, pinapalayas pa sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Diba? Yun po yung sinabi ni Apostol Juan, minamahal, huwag mong tularan ang masama. Sa halip, tularan mo ang mabuti sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos at ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakita sa Diyos. Ulitin ko, hindi pa nakakakita. Bakit pa? Kasi time will come, we do not know, that the person will also
be walking in the truth. Time will come. We do not know. Only God knows. Amen? Kaya ganun din. Meron pang pag-asa. Hindi pa. Di ba? Hindi niya naman niya kinunklude na hindi na yan nakakita sa Diyos. Hindi pa. Dahil merong chance na marahil makakita siya. Pero hindi ko na alam itong si Diotrephes ha, kasi yan lang yung sulat sa kanya eh. Kahit hanapin niyo siya sa Bible, yan lang po ang meron siyang nabanggit yung kanyang pangalan. I wrote this to church, but Diotrephes who loves to be the first, gusto niya, he loves to be the first, gusto na siya yung una, will not welcome us. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. Inaalis niya sa simbahan, inaalis niya sa iglesia. Huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Hindi nagtatangi ang Diyos. Amen? And yung gumagawa niyan, sabi dito, anyone who does what is evil has not seen God. So ito naman sabi dito si Demetrius. Demetrius is well spoken of by everyone and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know that our testimony is true. Ito naman si Demetrius, siya ay nangangaral ng katotohanan. Sabi dito, mabuti pang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio at iyan din ang patotoo ng katotohanan tungkol sa kanya. Iyan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang sinasabi namin. So yun din, mayroong nagpapatotoo sa mga ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Kung totoo bang lingkod ng Diyos o hindi. Kasi yung mga nakakakita, sila yung mga nagwi-witness na kung yung tao ba na yon ay tinawag ng Diyos o hindi. Amen? So, sabi dito sa huli, pangwakas, marami pa sana akong sasabihin, inulit niya, di ba? Ngunit ayaw ko nang gumamit ng panulat at tinta. So, natatawa ko, nakakapagod. Siyempre, may edad na nga naman. Sino ba yung mga edad dito masipag pa magsulat? Taas ang kamay. Tawa kayo, no? Di ba? Di ba? Ganon din yung nararamdaman siguro. Siguro, ito'y ano lang ha, ano ko lamang, sariling interpretasyon. Marahil napapagod na siya sa pagsulat. Pero syempre, mas desire nga naman niya na makausap ng harapan. Inaasahan kong magkikita tayo at makapag-usap sa lalong madaling panahon. Sumainyo, nawa ang kapayapaan, kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dito. Isa-isa mong batiin ang lahat ng ating mga kaibigan dyan. So, napakagandang pong basahin ng sulat ng mga apostol. Ayan po ba? May natutunan po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. So, ang ating pong napag-aralan, praise the Lord, lahat ng papuri ay sa Kanya sa natapos natin na pag-aaral ng Kanyang sulat sa ikalawa at ikatlong sulat ni Apostol Juan. Letter to the elect lady and her children, whom John loves in the truth. Letter to the beloved Gaius, whom John loves in the truth. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay mo sa iglesia sa pamamagitan ng sulat ng aming Apostol Juan. Tunay nga, Panginoon, na ang katotohanan mo ang dapat na manatili sa aming mga puso. Ang aral patungkol sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, hayaan mong manatili kami, Panginoon, na lumakad ayon sa iyong katotohanan at makita sa amin ang dakilang pag-ibig na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, wala po kaming ibang hangad sa taong ito at sa mga susunod na taon. Hayaan mo lamang hangarin namin na lumago kami sa pananampalataya sa iyo. Sapagkat ito po yung kailangan ng iglesia mo. At hayaan mo rin, Lord, magalak ang bawat isa, lalo na po kung may mga kapatiran sa pananampalataya na lumalago, na yung buhay nila, Panginoon, ay nagiging testimony, Panginoon, na sila'y nakapagpatuloy at nagpapatuloy na lumakad ayon sa katotohanan. Lord, I pray sa mga
patuloy na mag-reveal ng katotohanan sa bawat isa. At ang katotohanan mo ang siyang manatili sa puso't isipan namin, Panginoon. Allow your people to seek you, Lord God, and find you, Panginoon. Allow your people in this church to grow in their faith, to walk in the truth, and to share love to one another, Panginoon. This is the fulfillment of your law. Maraming salamat, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na ang bawat isang naririto ay magkaisa. Iisang espiritu, iisang katotohanan, at iisang pananampalataya na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. Fill us with joy and love, and the peace that surpasses all understanding will guard our hearts in Christ Jesus. Lord, maraming salamat sa bawat pagsubok na aming napagtagumpayan sa nagdaang taon na ito, Panginoon, o matatapos na 2025. Thank you so much, Lord, dahil patuloy mong pinapakita na napakabuti mo sa bawat mga anak mo na nakasumpong sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tumaloy nawa ang katotohanan sa loob ng aming tahanan, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan namin, Panginoon. Makarating nawa ang kaligtasan na nagmumula sa iyong mga salita. Allow us, Lord, to be used by you. And Lord, we open our hearts and minds and our body, Panginoon, to be used by you for your glory. Sapagkat lahat kami ay sa iyo. Ikaw ang lumikha sa amin. At hayaan mo, Lord God, lumakad kami ayon sa paglikha mo sa amin. Ito po yung desire ng puso ko, at nawa maging desire na yung mga anak na naririto. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa po sumati ng masaganang biyayang habag ng Diyos sa atin sa pag-aaral natin ng salita. Ngayon naman po dadako tayo sa pagbibigay. Sabi po sa Roma 8 verse 16, ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. 17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na nagmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Amen. Praise God. Sabi po sa 16, ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Mag-aano lang po sa atin yung espiritu ng Diyos at espiritu natin, kasi maliit na espiritu yung nakalagay dito, ibig sabihin tayo yun. At ang ating espiritu at ang Diyos, kapag tayo nagbabasa ng Bible, mangungusap sa atin yung Holy Spirit at yung tatak ng banal na espiritu na inilalagay sa puso natin para maibig natin ang ating Diyos at masunod yung kung ano yung kalooban ng Diyos. At bilang mga anak na tagapagmana tayo ng Diyos, ay kasama ni Kristo na nagmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Yung anak ng Diyos, sabi dito, ang magiging tagapagmana na inilalaan niya. Ibig sabihin, dahil tayo'y may pag-ibig sa Diyos, sa pagbibigay ng lakas natin o anong meron tayo, may nakalaan sa atin na bilang tagapagmana na inilalaan niya. Ibig sabihin, inilalaan pa lang, inihahanda ng Diyos na tayo ay nagtatanim para sa atin
na sabi niya sa Jeremiah 29:11 na siya lang yung nakakaalam ng kinabukasan para sa hinaharap upang madulutan tayo ng pag-asa. Sabi niya, sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, merong kondisyon kung magtitiis tayo. Yun sapagkat na yun tulay para dun sa pagtitiis natin na ginagawa na hindi mawawala ng kabuluhan lahat yung ginagawa natin para sa Diyos. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Ibig sabihin, merong inihanda yung Diyos sa atin, hindi lang dito sa lupa, yung makakamit natin. Yung darating na araw na yun, nakasama natin na mapaparangalan tayo, yung buhay na walang hanggan. Sabi nga, di ba, hindi rito yung destinasyon natin, merong buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa pagtitiis natin, sabi nga po sa Roma, verse 38-39. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayun ba yung makakapaghiwalay sa atin sa piling ng Diyos? Hindi, di ba? Dahil tayo, kung may pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig tayo sa salita ng Diyos, hindi yun yung hadlang para tayo makasunod sa ating Panginoon. Sa pagbibigay, sabi nga, di ba, unang-unang inuutos ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong isip, puso, at lakas. Kasama na yun yung material natin na katawan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magagawa lang natin yung pag-ibig sa Diyos kung meron tayong pag-ibig sa salita ng Diyos. Kasi ang Diyos ay salita. Ang salita ay Diyos. Yung pananampalataya natin kailangan kasama yun. Hindi tayo makakapagbigay, magkakaroon ng pag-ibig sa Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Dahil yung pagbibigay, nagtatanim lang po tayo para sa Diyos, na tayo rin yung makikinabang noon balang araw. Kaya sabi nga, yung pananampalataya hindi natin nakikita yan. Darating ang ating inaasahan. Kaya sa atin, wag po tayong mapagod dahil hindi siya yung katabi mo ang makikinabang, kundi tayo. At sabi niya dun kay Abraham, hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi yung hanggang sa kaapu-apuhan ng salin lahi na ika-apat na salin lahi. Kaya tayo, alisin po natin yung sa sarili natin yung napapagod na ako, ayaw ko na. Wag, kasi nagtatanim lang tayo, hindi lang tayo ang makikinabang. Dahil yung pangako ng Diyos, nananatili yan na inilalaan para sa atin. Amen po ba? Dadako po tayo sa panalangin at ipanalangin po natin yung ipagkakaloob natin. Dakilang Diyos Ama, marami pong salamat Panginoong Hesus dahil ikaw po ay pumarito sa amin upang marinig yung tinig mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa amin. Hindi man namin ikaw nakikita, Panginoong Hesus, ngunit may ginawa ka po para sa amin. Salamat dahil namatay at muling nabuhay ka para sa amin. Bago kami naghirap, bago kami nagpakasakit, bago po kami pinaratangan, Panginoon, ikaw ang unang nagmahal para sa amin, na mapagtagumpayan po namin ito. Panginoong Hesus, kahabagan mo kami na ipinadala mong banal na Espiritu sa amin, na kung kami naghihirap ang aming kalooban sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin, alalahanin mo, Panginoon, na ilagay mo sa puso namin na ikaw ang unang nagtagumpay nito para sa amin. At sa pagbibigay namin sa iyo,
ng buong isip puso namin na pagsusumikap, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Kahabagan mo na maging tatak ito ng banal na espiritu namin sa puso namin upang lumago kami sa aming pananampalataya ng kapamunuan ng kalangitan at kalupaan sa pamamagitan ni Jesucristo na naghahari sa amin noon, ngayon at sa darating na panahon. Marami pong salamat, Panginoon, ikaw lang ang kayang magkaloob sa amin ng buhat sa kayamanang hindi mauubos, ipagkakaloob mo ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin sa 2025 na ito, Panginoon, na mga pagpapala, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Yung ninanais mo na kami maging daluyan ng pagpapala sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga nasa paligid, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kahabagan mo na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ng mga anak mo, na upang kami maging daluyan ng pagpapala, Panginoon. Maraming pong salamat. Basbasan mo ang ipinagkakaloob namin sa iglesyang ito at pagpapalang ipinagkakaloob mo para makapagbigay kami sa iyong gawain. Kahabagan mo na basbasan mo ito, Panginoon, ng naaayon sa iyong kalooban upang lalo kami makapagbigay na may kagalakan sa puso. Maraming pong salamat. Alam po namin lagi kang may magagawa sa buhay namin. Sa iyo po namin ibinabalik ang parangal at papuri sa dakilang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ako po'y naririto muli sapagkat wala siya Sister Mary Ann. Siya po'y nagbabantay sa ospital. Ayan, so tayo po'y dadako na sa announcement. 3rd year anniversary and Thanksgiving schedule. December 28, 9 a.m. po tayo. So extend siguro natin ng 9:30 pero please lang, wala pong darating ng beyond 9:30 at baka tayo umabot hanggang hapon. Okay, so may mga program po tayo dyan na gagawin. So, nawa po, as much as possible, 9 a.m. po tayo mag-start. So, nandito na po lahat. Ang ating pong susuotin ay kulay pula or maroon. Any dress, any t-shirt, or any damit po na kulay pula o maroon. Amen? So, wala po tayong pa-uniform this month. This anniversary. Kasi ialat po natin yung ating budget sa pagkain. Okay? So wala din po tayong lechon, pero umasa po kayo sa gagawin ng Panginoon sa ating anniversary. Amen? Amen. So kung paano naging masaya kahapon sa Thanksgiving ng mga taga-West Crame, nananampalataya kung mas masaya ang gagawin ng Panginoon para sa ating 3rd year anniversary. Amen po ba? Amen. So, ito po yung mga gagamitin. Worship leaders, Reynalyn, Abby, Mary Ann, Jeremy, Janine, and Joyce. 2 sets po ang ating worship. Meron po tayong unang preacher, which is si Nes po. At ang pangalawang preacher ay si Brother Gerard. So, glory to God dahil tumugon po ang ating kapatid na si Kuya Gerard na makasama natin in our 3rd year anniversary. Kaya mas nagagalak ang aking puso. Amen po ba? So, lahat yon ay gawa ng ating Panginoon. So, opening prayer. So, si
Mama po ang mag-opening prayer and magpe-preside. Pag sinabing preside, magwe-welcome po siya bago tayo mag-start. So, welcoming and kahit magbasa ng verses po para opening siya sa pasimula ng gawain. So, ganun po yung presidership. Actually, may presidership sa iba't ibang church, but our church, direction na siya ng worship team. So, ayun. Pero meron tayong presider during the anniversary. So, ayun. Picture, Pastora Ness and Brother Gerard. And tithes and offering, it will be Sister Abby. Sa announcement, ako po ang inyong lingkod dahil during announcement, doon na rin po natin gaganapin ang ordination, recognition ng mga nakatapos sa basic theology. Good job, Andre. So, sunod, ang closing prayer natin is si Brother Alvin. Where's Brother Alvin? Baka magulat ka, Kuya Alvin, ha? Ikaw ang closing prayer. And benediction, ang aking poging-poging asawa. Ayan, glory to God. And syempre, mayroon tayong second program. Ang MC po natin ay si Reynalyn. So, pasama po yan sa prayer lahat po ng gagamitin sa anniversary. Even the musician, pasama na rin po. Yan si Lele, si Robert, kung lobi ng Panginoon, si Alvin, si Bane, si Justin from the West Krame po, tsaka si Iya. So, 2 sets po ng ating worship. So, expect nyo na po na mahaba. Okay? So, pero one time lang naman yan. Okay, sabi mo sa katabi mo, masaya yon. Amen. Expect na kayo ng masaya. So, amen po ba? Sumunod, we have meeting to finalize everything for anniversary today po. Right after ng ating theology. Save the date, next week, do not forget. Sabi mo sa katabi, huwag kalimutan. Huwag kalimutan. Ayan, okay, dadagdag ko na yan. Do not forget, December 28, 2025, 9 a.m., third year anniversary, and Thanksgiving. And let us all commit it to the Lord. Amen? Because apart from God, hindi natin magagawa ito. And alam nyo ba mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Kasi minsan iisipin mo pa lang, Lord, ano yung pampremyo? Pinubahid ka ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Lord. Because lahat yan ay ipapamigay para sa mga anak niya. And expect na rin po natin yung final pledges. So, sa mga nagkalog po ng pledge, i-open ko po. 10,000 po ang naging pledge natin. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. But that pledges po, gagamitin lahat sa pagkain and MGAS. Kasi wala. Alam niyo ba, napakagaling ng Panginoon? 1 year na naman yung MGAS natin. Last Saturday lang siya nawalan. So talagang anniversary, tuwing anniversary, nagpapalit tayo ng MGAS. Ang galing ng Lord, no? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pang-anniversary din yung MGAS natin. So, bibili din po tayong MGAS. Kasama na din po yun. Magkano bang MGAS mo? Ayan, so, yun. And bibili din po tayo ng bigas para idadagdag po natin sa pamimigay natin. Kaya naman talagang siksik, liglig, umaapaw ang biyaya ng Panginoon sa anniversary. And approach niya lang po si Abby kung meron pang gustong magdagdag until today. Kasi para po mabudget na yung ating mga bibilin for anniversary. Ayan. May we all glorify the Lord our God sa lahat ng ating gagawin. And by next year, starting January, Sunday na po ang service ng West Krame. Ayan, so Sunday na po ang service ng West Krame. So once a month lang naman tayo pumupunta doon. Kaya sabi ko kay Nes, okay na yan. Kasi merong pinagpipray din si Nes na makasama niya rin yung family niya to worship the Lord. And hindi na daw siya, nag-pledge siya sa Panginoon na hindi na siya tatanggap ng event during Sunday. Ayun. Kasi nga talaga naman yung kanyang event na Elior, yung sa pabango and candles for birthdays, wedding, at kung ano-ano pa mang event, yun po kasi yung kanyang
ayan. So, mga artista yung kanyang mga client. Glory to God. So, kaya naman, Sunday na yung kanilang worship service and patuloy po nating ipanalangin. 4 p.m. po ang suggest ko sa kanya. Kasi nga, syempre naman, babiyahe pa tayo naman tayo lilipad, di ba? Kung para at least kahit pa paano, meron din. At ganun din sila. Kung sila after dito, babiyahe pa sila pabalik para mag Sunday service. So, pero siguro, isa-suggest ko sa kanya na kapag meron sila dito, ay hindi, kasi hindi lahat makakasama eh. No? So, as-is na natin yan, ipag-pray natin. West Crame will be also joining us next week. Wala po silang Saturday service, so expect natin na madami sila next week. Dahil dito sila magagawain sa Sunday during our anniversary. And mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, let us all welcome them. Amen? Welcome natin sila, ngingitian. Bawal lang nakasibangot sa anniversary. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sisibangot. Amen? Pakita natin yung mga ngipin. Smile lang natin yung mga kapatiran natin. So they can feel love. Actually, every time na pumupunta sila dito, lagi sila nagsasabi, babalik kami, ang sarap. Di ba? Nararamdaman ko yung love ng Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, glory to God. Nagre-reflect yung love sa bawat isa sa atin. Amen? So, ayun. Sabi po, sa sunod po, we also have children ministry every Sunday. Ngayon lang po tayo walang children ministry kasi wala po si Ate Mary Ann. But kasama din po natin ang mga children next week. So, expect na po na kailangan po ng mga guidance ng mga magulang na magdadala ng mga bata next week. Amen? So, yan. At Youth Bible Study every Saturday. Isama niyo po yung mga bata kasi meron din pong mamimigay ng pamasko sa mga bata. Pero wag naman kayo mag-expect na malaki, ha? So, talagang yung lang, ay, pumalakpak. Thank you, Lord. Na-appreciate ni Paeng. Glory to God. Ayan. So, Youth Bible Study every Saturday. Tuloy-tuloy po kami, but this time lang po nag-break kami kasi nga nagpo-focus sila sa practice. But then, I urge pa din na magbasa sila ng Bible. So, dance ministry right after youth Bible study. And music team practice every Saturday. Announce ko na rin po na we desire na magkaroon po ng Bible study. Hopefully, by next year, yung mga musician and mga ginagamit ng Panginoon. Mga young professional, lahat po kayo ay welcome na mag-join sa Bible study na gaganapin natin right after theology. So, yun. Sunday na rin po siya gaganapin kasi medyo busy yung mga young professionals sa trabaho. So, ayun. At sumunod, ayan, tuloy-tuloy po yung ating Bible study and prayer meeting, and we desire din po sa Thursday na magkaroon ng soaking. So, magkakaroon po ng soaking sa Christmas. So, sino po yung available? Ano naman po, mga 6 p.m. or ano ba, 6 p.m. onwards. Ano po, night of worship. So, inanayan po kayo na dumalo para makiisa din kung wala man po kayo mga gatherings. Pero kung meron, go ahead. Do it for the glory of God. So, sino lang yung available, welcome po na makijoin sa ating prayer and soaking. So, ayan. Thursday, ganun din po. Sabi, we have theology after this service and we'll discuss about biblical ordination. So, tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon at bigyan natin ng papuri at malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan. Let us all pray. Lord, maraming salamat sa lahat, Panginoon, ng plano at dinidesire ng aming puso. Hayaan mo, tugunin mo ayon sa iyong kalooban. We acknowledge that your will be done in this place, O God. Your will be done in our 3rd year anniversary, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, because you have provided already yung pangangailangan ng panambahan mo. At maraming salamat dahil hindi mo po nilagyan yung puso namin ng pag-aalala. At hindi po kami ma-overcome ng mga pag-aalala dahil alam namin
You provided what we need, O God, for your glory, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng nagkaloob, Panginoon, at magkakaloob pa ng mga pledges, O God. Hayaan mo po, Panginoon, na mga kapatid na ito sa pananampalataya ay patuloy mong pagpalain at ilagay mo sa puso nila ang kagalakan, Panginoon, sa pagpapatuloy sa paglakad sa katotohanan ng iyong salita. Lord, maraming salamat dahil sa loob, Panginoon, ng 3 taon, napakabuti mo, God. Kung gaano mong pinapakita yung katapatan mo sa amin, Panginoon, na hindi namin lubos maisip, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hayaan mo magpatuloy ito, Panginoon, hanggang sa muli mong pagparito. Manatili kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Manatili kami sa katotohanan ng iyong salita, sa pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo, at patuloy na makita ito sa aming mga pamumuhay. Lord, maraming salamat, Lord. The learning is unending, Lord God. Hindi matatapos ang pag-aaral namin at makilala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan mong magamit ang bawat isa sa iyong mga anak na naririto, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Lord, maraming salamat. Sa iyo po namin kinukumit ang aming 3rd year anniversary, Panginoon, even the preparation, sa pagluluto, sa pagde-decorate, Panginoon, at sa lahat pa ng aming gagawin sa mga practices, Panginoon, ng iyong music team, O God. At even, Lord God, I pray sa mga kapatiran na nangihina sa pananampalataya, Lord, hayaan mo makita nila yung joy in walking in the truth, O God. The peace in walking in the truth, Panginoon. Makita nila, Panginoon, even they are facing trials, tribulation, and challenges dito sa mundong ito, Panginoon. Lord, it is all about you, not all about us, Panginoon. Hindi patungkol sa amin, kundi patungkol sa iyo, Panginoon, ang buhay naming ito. Kaya naman, Lord, gamitin mo ang bawat isa ayon sa iyong kapurihan, kadakilaan, Panginoon. And Lord, maraming salamat. Tagapin natin lahat ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon ng may pananampalataya, pananalig, kagalakan sa ating mga puso. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang siyang maghari nawa at manatili sa ating mga puso at isipan noon, ngayon at sa magpawalang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, na-bless po ba ang lahat ng anak ng Diyos? Amen. Bago po tayo umuwi sa ating pansamantalang tahanan, awitan po muna natin ang ating Diyos. Hallelujah.